At nasa linya na po dito sa Radyo 5 ang spokesperson ng PAOK. Ukol pa rin po sa nangyaring raid sa Bagak, Bataan. Kahapon po yan. Sir Winston, magandang umaga po. Magandang umaga po, DJ Chat-Chat, sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay po. Maraming salamat, Sir Winston. Alam po namin na holiday ngayon, so thank you po for saying yes for this interview. Sir, tungkol po nga dito sa nangyari pong raid dyan sa Bagak, Bataan kung saan 57 na mga foreigners at 358 na mga Pinoy po ang nakita nyo dyan sa pinaghihinalaan na isang Pogo Hub. Saan po galing ang impormasyon? Una, let me correct po. Nagkamali kami doon sa number of foreigners and Filipinos. 42 na foreigners lamang po, pero 900 plus pong mga Filipinos po ang ating nakuha doon sa Central 1 Bataan. Now, going back to your question, we were able to receive a complaint through the PNP and through the armed forces na may ilang mga Filipino na gustong makipag-usap sa akin personally, gawa ng may mga alam daw ho silang mga illegal na mga aktibidades diyan sa loob ng Central 1 Bataan. So nakipag-usap po kami. Then we did a case build-up more or less. Mga isang buwan din po ito. 3 weeks to almost 1 month ang case build-up natin sa pagtulungan ng armed forces at saka ng PNP at saka ng DOJ Iyakat. Then eventually mga 2 nights at 3 nights at 3 days ago, nakakuha na nga po tayo ng warrant galing kay Honorable Judge Hermini Hildo Dumlao ng Malolos, Bulacan. So, we're able to implement that warrant kahapon. At yun na nga po yung mga nakita natin, yung mga nakunan na po ng balita at news kahapon ng iba't ibang mga media outlets. So, nagkamali lang po kayo dun sa unang ibinigay, dun sa total number of foreigners. 900 plus na Pinoys po ang nakita nyo dyan? Opo, yes ma'am. Oo. Doon po sa mismong area, gaano po kalaki yung building at may mga laptops po ba, computers na nakita pagdating nyo po doon sa area? Yes ma'am. 7 buildings po ang subject ng ating warrant at mahigit 2 hektaryang lupa po ang subject din ng ating warrant. So, lahat po yun ay kasama doon sa search warrant na binigay sa atin ni Judge Dumlao. At nagalugad na po yun kahapon ng ating mga kasamahan sa CIDG at nandun din po ang Armed Forces at ang DOJ, Department of Justice. Meron tayo kasamang 3 prosecutors na siyang tumulong sa amin to make sure that everything is within the rules as indicated by our laws. Ito pong 7 buildings at 2 hektarya na lupa na under operation po nitong mga foreigners na to. Gaano katagal na daw po yung operation na iyan? May kinalaman po ba ito dun sa mga before kasi sinasabi nyo may mga dahil dun sa nagsarang Pogo dito sa Bamban-Tarlac and even sa Porac, Pampanga, lumipat ng areas yung mga Pogo o iba po ito? Iba po ito. Nagsimula po sila ng operations noong January of 2023. Pero with regards naman po doon sa ilang mga foreign nationals na nakuha natin, sila po, yung ilang mga foreign nationals na nakuha natin ay ilan na doon sa mga nakikita nating foreign nationals sa iba pang mga operasyon, iba pang mga raided na mga pogos. No? So, verify namin kung tama nga yung information na nakuha namin based doon sa profiling kahapon, kung yung mga foreign nationals na ito nga ba ay siya nga na mga tinitinan namin na nanggaling sa iba pang mga Pogo. Okay, sige. So Winston, kasi ngayon aligasyon ito, no? Suspected po scam hub ito. Ngayon ba maaari niyo nang makumpirma ito na talagang scam hub ito? Opay nga aga, mano. Mapiraw nga aga. Pero yeah, with regards to your question, yes po. Una, clarify lang namin and we would qualify na meron ho itong permit initially galing sa Authority of the Freeport Area of Bataan. Kaya lamang, under the charter of AFAB and under the charter of PAGCOR, remember itong AFAB, this is ito yung bago. Ito yung dating Bataan Freeport Zone lamang. Yes. So ito isa ng yung AFAB ngayon ay isa ng IPA, Investment Promotion Area. So tama po, may karapatan sila magbigay ng permit for offshore gaming operations. But, maliwanag sa kanilang charter, they will only be able to do that with the concurrence of COR.
So may negative certification yung PAGCOR, Manong Ted, na wala sa binibigay na permit o lisensya para dito sa Central 1 Bataan. Sige, ihiwalay natin, Winston, yung kawalan ng permit sa PAGCOR, but yung kanilang talagang operasyon, totoo ba na ginagamit sa panloloko ito? Yes. Kahapon, on Plainview, nakita namin yung ilang mga gaming platforms na flag down na all over the world for being hub and conduit of cryptocurrency scam. Yung tinatawag ho natin Winbox, WINBOX. Nakita ho natin yan, Plainview, wala kaming ginalaw, nakita lang namin sa screen. So yung mga computer desktops na nakita natin na saan nandoon yung mga Winbox platforms, yan po ay tinag namin at in-identify namin for the application of the warrant to examine computer data on Monday kapag nagbukas ang mga korte. Sige, okay. So, lastly, Winston, meron na ba doon sa mga na-rescue ninyo, meron na bang posibleng magtestigo doon na totoong nanloloko sila? Meron ho kasi, initially pa lang, doon pa lang sa deponent in the application of the search warrant, meron na ho tayo mga Filipino na siyang nakipagtulungan sa amin para makapag-apply tayo ng warrant. Then, sa gabi din po, may mga lumamit din pong mga Filipino na gusto makipagbigay tulungan sa amin. Okay, sige. But so far, wala itong mga torture chamber, mga walang ganun to? Maraming salamat po sa Panginoon at wala ho. Talagang malinis po ito with regards to that. Okay, sige. So makikibalita kami, Winston, at muli maligayang bati sa inyong grupo sa panibagong accomplishment na ito. Salamat. Thank you. Maraming salamat, Manong. Apo, thank you. Mabuhay. Winston Casio po, sa ngalan po ni Yusek Gilbert Cruz ng PAOK. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.